Oh yeah. Magandang hapon po sa inyong lahat. All right. Magandang hapon po sa inyong lahat. 1 million in the house. Mega love shout out. All right. Mega love shout out po sa inyong lahat. Mapagpalang hapon. Kumusta po kayo? Nanananghalian ba kayo? Ayan, ingat po kayong lahat. At syempre, mega love shout out po kay Mami Mercy Calunod. Ayan, napakainit ng panahon. Mega love shout out din po kay Ma'am Rosalina. Saan na yun? Okay. Mega love shoutout din po kay Ma'am Rosalina. David Ziron. Hello, good afternoon. Ayan, magandang hapon po. Mega love shoutout kay David Ziron. Ayan, mega love shoutout po. Ayan, good afternoon po sa inyong lahat. Mapagpalang hapon. Mega love shoutout din po kay Paul Donisa Official. Ayan. Comment po kayo dyan sa gustong magpa-shoutout. Ayan. At siyempre, shoutout din po kay Nani Sanchez Vlog ng Batangas. At mega love shoutout kay Ji Chang Wok. Ayan, mega love shoutout din po kay Kagawad Antonihan. Ayan, sa lahat ng mga OFW, yan, mega love shoutout po sa inyong lahat. At sa lahat ng mga solid natin subscriber, mega love shoutout po sa inyong lahat. Mapagpalang hapon po. Ayan. Ayan, nandito ako sa nandito ako sa Trinoma, kaya samantalahin natin, no? Ayan, nandito ako ngayon sa Trinoma. Ayun. Yung boss ko nagliwaliw. Saglit lang daw yun, pero magantay tayo ng 1 oras. Ang saglit nila ay 1 oras. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, at siyempre, bago tayo magsimula ay ang topic natin ngayon, ang word for the day. Ayun nga, yung nangyaring pagpatuloy lang natin yung kahapon, yung live natin kahapon, yun doon sa nangyari sa pagkansila ng certificate of candidacy ni Joey Oy, kung saan yung tumalo kay Abante. Boss Chol,
Sir, maganda ang car mo. Hindi po sa akin to. Uh, Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat kay Boss Chol. Ayan, mega love shout out. Mega love shout out lahat. Lalong-lalo na sa iyong pamilya. Ayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Iyon nga po, gusto lang nating ano kahapon yung mga pangyayari kung saan itong si Attorney Harold Respicio kinasuhan, sinampa ng kaso itong si Chairman Garcia tungkol doon sa kay paghingi di umano ng 300 million doon sa tumakbo ng congressman ng Bohol. Ayan, 3rd district ba yun o 2nd district? Ayan, kaya lumabas, Sir, San Miguel, Kalumpang, General Santos City ang bahay namin, sir. Ayan o, mega love shout out po kay Boss Chol sa San Miguel, Kalumpang, General Santos City. Ayan, mega love shout out sa lahat ng mga taga General San Miguel. Mega love shout out sa lahat ng mga taga San Miguel, Kalumpang ng General Santos City. Ayun, ano yan baluarte ni Senator Manny Pacquiao. Purokdos po kami. Ayan, mega love shout out sa lahat ng taga Purokdos. Ayan, mega love shout out sa inyong lahat. Ayun nga, hindi na tayo no. 7 million in the house, mega love shout out. Ayun nga, yung kahapon nga ay ang presko nila nagsampa na pala ng disbarment kung saan sinasabi naman na Chairman Garcia na nagulantang siya sa kanyang nalaman na nagsampa na pala ng disbarment laban sa kanya. Namali lang di umano ng pagkaintindi itong mga nag-aakusa sa kanya. Di total nasa na yan, nasa hukuman na yan. Wala nang dahilan para magpatutsadahan. Doon na magkaalaman kung talagang totoo o hindi, di ba? No, nasa hukuman na 'yon eh. Ngayon, ang natin, itong disqualified. Ito pa lang si Joey Oy na naproklama na pala. Naproklama na pala. Lee Sung Son, mega love shout out. Ayan. Good afternoon to you, Lee Sung Son. Thank you for coming here. Ayan, mega love shout out. Ayan. Welcome po sa ating live. Ayan, mega love shout out sa inyong lahat. Mapagpalang hapon. Ayun nga po. Ayan, Lisong Zone, thank you very much. Gusto ko ano to? Gusto mo pumunta na San Miguel, Kalumpang, General Santos City. Sir, punta ka dito. No? Maganda dyan maganda dyan sa San Miguel. Maganda ba dyan Buschol sa San Miguel, Kalumpang. Alam ko magaganda dyan ang magaganda dyan ang beach resort sa San Miguel, Kalumpang. Sa General Santos pala. Ayan. Ang ingay ko raw, sabi nung katabi ko. Oh, maganda dito. Ayan. Maganda siguro dyan ang maganda dyan yung magaganda ba yung resort ni Boss Manny Pacquiao?
Kasi maraming nagsasabi talagang magaganda raw. Di ba? Quality. Saglit lang po may kukunin lang ako sa likod. Punta ka dito, sir. Pag maraming pagkakataon, Boss Chol, pwede. Pag mabigyan tayo ng pagkakataon, walang problema, Boss Chol. Diba? Siyempre tayo naman, gusto kong ma-explore talaga yung buong Pilipinas. Kasi yun naman talaga, dapat, bago ang iba, Pilipinas muna. Diba? Oh. Nakapunta na ako ng nakapunta na kami ng Samar, nakapunta na kami ng Zambales, nakapunta na kami ng dyan sa norte, marami na kaming napuntahan, sa Lingayen, sa ano yun, sa La Union, yung mga tourist destination nila dyan, talagang siyempre sinusulit natin yung sariling atin para pwede nating ipagmalaki, di ba? Kasi nga sabi nila, bago ang lahat, atin muna. Baka bigla lumabas yung aking ayan. Susugan ko lang yung kay yung kay Joey Oy. Bakit nadeklara siyang naproklama siya. Dami talagang pira ng mga Pilipino. Sana yun. Ay, mali pala, mali. Bakit napunta ako dito? Dito pala ako. Dito ako. Yan. Saglit lang po hahanapin ko lang. Ayun. Saglit lang po Ito. Mali pala ito, mali. Okay. Ito na. Ito na. Mali pala. Dami kasing pumapasok .
Daming pumapasok. Ayan. Bakit napunta na ito sa... Ayan, kailang. Ito. Ayan. Siyempre, pag malugaran tayo, maganda naman, alam ko maganda ang ano dyan eh. Maganda yung lugar dyan sa ano, sa General Santos City. Ayan, bago tayo magsimula, no, gusto ko lang munang i-ano itong i-plug itong isang pulis na vlog, no? Yung nagpahayag ng kanyang saloobin tungkol doon sa pagkahuli kay dating Pangulong Duterte, ano, kung saan hinuli na siya, kinasuhan siya ng inciting to sedition. Nakakapanghinayang itong ano nito, no? Nakakapanghinayang itong pulis na ito, ano, na nagpahayag lang ng kanyang sariling ano, damdamin, ano, nagpahayag lang ng kanilang sariling saloobin. Ayan, kinasuhan ng inciting to sedition. Kumbaga, pinag-aralan nila ito, pinaliwanag niya ito eh, kung paano ano yung batas, ano. Pinaliwanag ito si ano, si Francis Steve Pontillas, no? Sabi niya dito, dating pulis nahuli na dahil sa kasong inciting to sedition, naglabas ng kanyang pahayag. Di ba? Nakakapanghinayang ang mga ganitong ano, no, na magiging patas sana, pero sa bandang huli siya pa rin ang talo, no? Sabi niya, ibinahagi ng dating pulis at ngayon vlogger na si Francis Steve Pontillas ang kanyang mensahe kasunod ng kanyang pagkakahuli dahil sa kasong inciting to sedition. Nagmula ito doon sa ano, no, yung pagkahuli kay dating Pangulong Duterte, kung saan itong vlogger na pulis na ito naglabas ng kanyang saloobin sa live, ano. Nag-live siya kung saan pinagpapaliwanag siya ng kanyang mga superior, matataas na ano, no, kanyang matataas na superior. Hindi siya tumalima kasi nga pinaliwanag niya naman bilang isang mamamayan, karapatan niya na maglabas ng sarili niyang ano, no, saloobin. Kaya sa pagtanggi niya na iano niya yung kanyang sinabi, ayun, kinasuhan siya ng inciting to sedition. Ang nangyari po ay nahuli na siya, no? Nahuli siya sa Commonwealth.
Kaya sabi niya, matatandaan si Puntillas ang isa sa mga pulis na nagbahagi ng kanyang pagkadismaya sa pagkakahuli kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Nadismaya siya kasi hindi naman sa nadismaya siya dahil sa taga-suporta siya. Nadismaya siya kasi nga sinasabi niya doon sa kanyang live na mali ang sistema. Mali yung sistema doon sa pagkakahuli. Paghuli. No? Kasi sabi niya nga, pinag-aralan nila yon. No? Nakalagay pa nga dito, ayon kay Puntillas ay tila pinagkaitan umano siya ng batas dahil sa patuloy na ginagawa sa kanya simula nang siya ay magpahayag ng kanyang opinyon laban sa kasalukuyang administrasyon. Di ba? Ang kinanti niya kasi dito ang administrasyon. Naglabas siya ng opinyon, kaya ang nangyari kinasuhan siya ng inciting to sedition. At ngayon siya po ay nakapiit na sa kanyang kulungan. No? At ang naging mensahe niya lang ang naging mensahe niya ay ang batas ay hindi para sa lahat. Ang batas ay para lang sa mga makapangyarihan, nakalulungkot, pero yan ang katotohanan. Alam niyo, sa totoo lang tama yung sinabi nito. Minsan pagdating lang sa kaso, makikita niyo, no? Pagdating lang sa kaso, natatalo yung walang pira. Kasi nga gumagawa ng paraan, madili-dili yung kaso. Pag wala nang pambayad sa attorney yung hindi na makaka-attend, wala nang attorney. Kaya ang mangyayari, natatalo sa kaso. Kadalasan nadidismiss. Yung iba nakukulong. Kasi nga walang pambayad ng maayos ng abogado eh. Di ba? Kaya tama itong sinabi nitong pulis na ito. Na ang batas ay hindi para sa lahat. Para lang sa makakapangyarihan. Di ba? Kaya yung mga naghuhusga dyan sa mga Duterte, lalong-lalo na yung mga komunista na nagsasabing natatakot sila sa mga Duterte. Pag lumantad sila, pag dito kinasuhan sa Pilipinas, mga sinungaling yun. Alam niyo kung bakit? Kung makapangyarihan ng mga Duterte, wala sana yan doon sa ibang bansa. Hindi sana yan nakakulong. Wala na, pinamigay na nga eh. Kaya itong mga komunista nito, ang gagaling ang gagaling magpaikot ng tao. Ang gagaling nila ang gagaling nila magmanipulate. Sipin mo yun, paano sabihin na makapangyarihan ng mga Duterte? Nakakulong na nga yung tatay. Di ba? Yun ang masakit na katotohanan. Teka lang, hanapin ko muna yung lipat naman tayo doon kay
Ayan. Di ba? Yung tika lang. Mayroon nga ako sa dating may i-share ako sa inyong isang mayroon akong naging isang kaibigan na pulis. Naka-assign ito sa Maynila. Naka-assign ito sa Maynila. Yung isang dating pulis. Ngayon, yung kasi yun sila, dalawa dating pulis yun. Ngayon, pinull out yung dalawa. Pinull out yung dalawa. Ngayon, nung na-pull out yung dalawa, ipinalit yung isa. Nung kasalukuyang naghahatid pa ako ng estudyante sa Manila. Ngayon, ang nangyari, nagtataka ako doon sa pulis, palagi siyang malungkot. Kasi doon sa doon sa parkingan namin, mayroon doon isang tambayan ng mga driver. Maluwag doon, kumbaga wala nga lang mga upuan. Kumbaga magbitbit kayo ng upuan nyo. Di ngayon, palagi siyang malungkot. Palagi siyang malungkot doon. Doon lang siya, wala siyang gana. Parang wala siyang ganang mag-ikot ng mag-ikot. Wala siyang gana, as in wala siyang gana. Pag darating siya ng alas 8 ng umaga, dala-dala niya na yung folding bed niya. Nakaupo siya doon. Yung upuan na napupulding, yung parang pwede mong gawing higaan. Di ba? Latag niya na yun doon tuwing umaga yon. Araw-araw siya doon. Ngayon, nung baka isang buwan na siya doon, palagi siyang malungkot. Ang laki-laki ng problema niya. Ngayon, siyempre, kami naman doon, parang na kami na doon lang siya, nakatambay siya doon, lang siya, natulog. Tatayo lang yan doon. Tatayo lang yan doon. Kain siya, tapos minsan yayain namin sa pagkain. Kain din siya. Ngayon, nung nakapalooban na namin, nagkapalooban na ba ng parang naging close na. Kumbaga, nagtanong kami sa kanya. Sabi ko, sir, bakit parang malaki ang problema nyo? Kasi pag tuwing dumarating ka dyan, parang wala kang ganang magtrabaho, parang malungkot ka. Yun ang napapansin namin, sabi ko sa kanya. Ngayon, sabi niya naman, malaking kwento. Sabi niya ganyan nung una, malaking kwento. Bakit siya napunta doon? Ngayon, sabi ko, baka pwede mo namang i-share sa amin. No? Para sabi ko, pag na-share mo, baka mabawasan yung dinadala mong problema. Sabi niya, wag muna ngayon. Di ngayon, siyempre, araw-araw pinagmamasdan namin siya, malungkot siya. Pero nakikiano na siya sa amin nung nakijoin na siya sa amin pag kumain kami. Sabay-sabay kasi kami magkain, mga yaya, driver. Maglatag kami doon ng lamesa pag alas 12 na. Ayan, magkainan kami doon. Sasabay din siya. Pero talagang as in pag tapos na, doon lang siya. Parang laki ng iniisip niya. Sabi ko, malaki talagang problema nito ni sir. Kaya ang nangyari, noong araw, mahilig pa kami noon sa gimmick-gimmick. Talagang gimmick as in gimmick talaga. Ngayon, kahit walang birthday, naggawa kami ng birthday para lang namin siya, makajaming siya ba. Inimbita namin siya sa isang restaurant. Ngayon,
Di inimbita namin siya, happening. Hindi pa namin buksan kung ano. Kinabukasan, di ano na siya, game na siya. Nakikipagkwentuhan na siya. Nakikipagkwentuhan na. Pagkatapos nung ano, di sige, hanggat sa siya na ang nagbukas ng problema niya. Iyon nga ang naging problema niya. Parang itong kay Puntillas, ganon din. Siya pala ang may hawak ng homicide. Siya ang investigator siya doon sa homicide. Ngayon, ang nangyari, may hinawakan siyang isang kaso. May hinawakan siyang isang kaso na murder. Yan. Ngayon, talagang untouchable yung doon sa lugar na yun, untouchable yung may kaso. Ngayon, palibasa untouchable, siyempre maraming pera. Nakiusap yung kanyang hipi na baguhin yung investigation niya. Ang investigation niya, ang lumalabas, guilty yung anak ng milyonaryo. Guilty sa kaso. Ngayon, hindi siya pumapayag kasi sabi niya, ako ang maiipit, sir. Ako ang investigador eh. Sabi niya ganyan. Hindi. Basta ano, kami na ang bahala sa'yo. Yung mga matatas lang nakiusap sa kanya. Hindi nga siya pumapayag. Sa madaling salita, ang ginawa sa kanya, nirelieve siya doon. Nirelieve siya. Ang ginawa yata, I think, nag-reinvestigation. Pinalabas lang na hindi inupuan ng investigador yung kaso. Kaya pinalabas nila na nirelieve. Ngayon, sumama na yung loob niya doon. Ngayon, ang nangyari, sa madaling kwento, ang nangyari doon, question niya kasi nakita niya yung ano na nabaliktad yung investigasyon, nabaliktad na doon sa tunay na ano niya, investigasyon, nabaliktad. Ngayon, nung tumagal, binibigyan siya ng pera. Palibasa, sanay siya sa investigation. Alam niya yung ano. Kaya sabi niya, yan ang dahilan bakit ako nalipat dito. Alam niyo sir, hindi ako pumayag eh. Hanggat sa binibigyan ako ng pera. Ngayon, nagbigay siya ng palaisipan. Sabi niya, sir, nagbigay ng isang posporo. Nagbigay daw ng isang posporo yung magulang na sangkot sa kaso. Nagbigay ng isang posporo. Ngayon, ang ibinibigay sa kanya, isang palito. Iyon ang kwento niya. Yung parang, di ba, parang halimbawa, tinumba niyo yung isang troso. Tapos, ikaw yung may-ari ng troso. Nung naando na lahat, natumba na, nung bininta na, ang ibinigay lang sa'yo yung balat. Yung balat ng troso. Di ba? Kaya sa pagkadismaya niya, bakit ginanon ang investigasyon? Nagreklamo siya. Kaya ang ginawa sa kanya, nilipat siya sa isang detachment. Nilipat siya sa isang detachment kung saan doon nga yon sa lugar namin. Nilipat siya sa isang detachment. Siya na lang mag-isa doon.
Pinarusahan siya sa madaling salita. Yun ang naging kwento. Kaya itong sinasabi ni Fontanillas na ang batas ay hindi para sa lahat, para lang sa makakapangyarihan. Tama, nakuha ko yung inano nito ni ni Fontanillas na talagang totoo yung sinasabi nito. Totoo yung sinasabi nito ni Fontanillas na talagang kahit sa pangkaraniwan sa atin, na makasuhan. Pag maraming pira yung kalaban mo, kadalasan natatalo sa kaso. Iyon ang katotohanan talaga na diba? Kaya kawawa tayong sumusunod lang sa batas. Palaging tayo ang biktima. Tingnan niyo ang sitwasyon. Kapag mayaman ang hinuli, nandito ang pusa sa harapan, nakabalot ng tuwalya. Kadalasan yan. Pero pag ang mahirap, sa likod ang pusas, nakabalandra pa sa media. Doon pa lang makikita na natin ng hindi ko naman sinasabing lahat ng pulis Hindi ko naman sinasabing lahat. Kadalasan. Kaya parang totoo nga yung sinasabi nito ni Fontanillas. Ayun, nalulungkot lang siya. Diba? Nawala na tuloy yung nawala na tuloy yung nawala na tuloy. Ito yung kay naman, yung kay Joey Oy naman tayo. Nawala dito yung ito nandito. Sabi dito, Joey Oy tuloy pa rin ang pagiging kongresista hanggat wala pang pinal na desisyon ang COMELEC. Mismong si Commission on Election COMELEC Chairperson George Garcia ang nagsabi na maaari pa makapagsilbi sa 20th Congress si Manila 6th District Representative elect Joey Oy. Sabi niya, ito'y habang wala pang pinal na desisyon ang COMELEC second division sa disqualification case na isinampa sa kanya ni Binay Abante. Tingnan nyo ito. Di ba? Napanumpa na. Pero bakit
ang bilis ng desisyon. Di ba? Oh. Napakabilis. Oh, pinagluloko na tuloy sila. Grabe ang grabe ang sa atin ng taong bayan. Ayun, sabi nga ni Joey Oy, nagsalita ng mamamayan. Ano ang desisyon nito? Kaya malamang itong 6th district, dalawa ang congressman. Kasi hindi ito papayag si Abante. Hindi ito aatras, puro Abante ito. Ito ang mensahe niya sa publiko. Nananawagan si Representative elect Joey Oy na sana'y irespeto na lamang ng mga gustong magpa-disqualify sa kanya ang boses ng ika-6 na distrito ng Manila. Hindi nga yan kinikilala eh. Kasi nga hindi sila pumapayag na matalo. Wala silang pakialam sa botante. Di ba? Wala silang pakialam sa botante kasi ang masakit sa kanila na matalo, hindi nila matanggap eh. Na hindi na sila tanggap ng tao eh. Kaya ang gagawin nila, gagantihan nila yung tao. Tatanggalin yung ibinuto ng tao. Di ba? Yan ang masakit na katotohanan eh. Hindi na nila matanggap eh. Hindi nila matanggap ang pagkatalo. Kaya kahit binoto ng tao yan, hindi sila papayag. Ayan, magpapaalam na ako. Maraming salamat po sa lahat ng dumaan. Maraming salamat sa nakijoin. Ayan, mapagpalang hapon po. Hanggang dito. Paalam na po ako. Andyan na yung bus ko.